Good morning Pilipinas, 5:08 ayon sa Philippine Standard Time, pasiglahin ang Family Day tumutok sa Panahon TV. At mga kababayan, ngayon nga pong may panibago na naman tayong sama ng panahon na binabantayan sa loob ng ating bansa. Mahalagang malaman natin ang aasahang temperatura sa buong Pilipinas kung kaya't halina tayo'y mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon, magiging mataas nga pong temperatura. Dito yan sa Tuguegarao. Meron tayong 25 to 35 degrees Celsius. Asahan dyan ang partly cloudy sky. Sabang dyan naman po sa Baguio City, as usual, malamig ang ating panahon. Umulan o umaraw man, meron tayong 16 to 25 degrees Celsius. Asahan din ang partly cloudy skies dyan nga po sa summer capital of the Philippines. Puntahan po natin ang Visayas. Dyan po sa Tacloban, mataas po ang aasahang temperatura. Meron tayong 25 to 31 degrees Celsius. Asahan natin na magiging maulan. Habang sa Iloilo, Bacolod at Metro Cebu, magkakaparehas pong mababa ang temperatura dyan. Meron tayong 25 to 30 degrees Celsius. Asahan natin na makararanas dyan ng rain showers or thunderstorms. And finally, lipad po tayo papuntang Mindanao. Dyan nga po sa Cagayan de Oro at Metro Davao, mataas po ang aasahang temperatura. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. Asahan natin na maulap na kalangitan. Habang dyan naman po sa Zamboanga, mababa ang aasahang temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Magbitbit po ng payong dahil magiging maulan nga po dyan po sa nabanggit na lugar. At ngayon naman, puntahan natin ang weather conditions sa selected areas sa ating bansa. Unahin po natin sa Cabanatuan na may mataas na temperatura. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. Habang pinakamababa naman po ang temperatura, dyan po yan sa Calapan, Kalayaan Group of Islands, Dumaguete at Catbalogan na may 24 to 31 degrees Celsius. Moving over, dyan naman po sa Dipolog, mataas din ang asang temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Surigao at Kidapawan, magkaparehas pong mababa ang temperatura dyan. Meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. At mga kababayan, para sa mga katulad kong malabo ang mata, mahalagang malaman natin ang pagdiriwang na Sight Saving Month. Kung kaya't panoorin po natin yan para sa isang buhay na puno ng sigla. Tinaguri ang Sight Saving Month ng Department of Health ang buwan ng Agosto. Sa panahong ito, idinidiin ang kahalagahan ng pangangalaga ng mata para maiwasan at matugunan ang mga problema rito. Isa na rito ang myopia o nearsightedness, isang kondisyon kung saan nakikita lang ng klaro ang mga bagay na malalapit. Kabaligtaran naman nito ang hyperopia o farsightedness, kung saan mas malinaw na nakikita ang mga bagay na malayo kaysa sa malapit. Sa astigmatism naman na dulot ng kakaibang hugis ng kornea, malabo o distorted ang tingin sa mga bagay mula sa iba't ibang distansya. Nakukuha naman ang presbyopia sa pagtanda. Dito mas nahihirapang makita ang mga bagay na lubos na malalapit. Ang mga cataracts o katarata naman ay ang mga puting bagay sa lente ng mata na nagiging balakid sa pagdaloy rito ng ilaw. Ang glaucoma ay isa namang eye disease kung saan nasisira ang optic nerve ng mga mata na nagreresulta sa pagkabulag. Marami pang mga eye problems na magreresulta sa pagkalabo ng mata. Para maiwasan ang mga problemang ito, gawin ang mga sumusunod. Kumain ng masusustansyang pagkain lalo na ang mga mayaman sa vitamin A, gaya ng carrots, mansanas, mangga at green leafy vegetables. Panatilihin ang tamang diet. Ang hindi balanseng blood pressure, sugar at fat levels ng katawan ay maaaring magresulta sa diabetes na maaaring makaapekto sa mata. Ang kondisyong ito ay tinatawag na diabetic retinopathy. Iwasan ang paninigarilyo. Karamihan sa naninigarilyo ng 4 na beses o higit pa sa isang araw ay posibleng magkaroon ng AMD o age-related macular degeneration. Bawasan ang pag-inom ng alak dahil karamihan sa malalakas uminom, posible namang magkaroon ng katarata at iba pang mga eye problems. Protektahan ang mga mata sa sinag ng araw sa pamamagitan ng pagsuot ng sunglasses. At higit sa lahat, magpakonsulta sa ophthalmologist kada taon. Isinasagawa ang periodic eye check-up at ibang mga test para masuri ang internal at external eye structures at neurological function ng mata.